Oo naman. Ako pa ba magsisinungaling sa'yo? Hindi ko yun gagawin kahit na kailan. Mahal na mahal kaya kita. Siguraduhin mo lang na hindi ka nagsisinungaling sa akin. Dahil sa oras na malaman kung may tinatago ka sa akin, baka hindi ko alam ang magawa ko sa'yo. Huwag ko lang din malalaman na may lalaki ka. Alam mong kaya kung pumatay, huwag ka lang mapunta sa iba. Kung lalayo ka sa akin, dalawa lang ang pagpipilian. Ang mapatay ako o ang mapatay kita. Dahil mas gugustuhin ko pang tabihan ng bangkay mo kesa makuha at mawala ka sa piling ko. Ang kwento ng pag-ibig ay ang isa sa mga kwentong nakakapanabik. Marami ang naghahangad ng isang taong magmamahal sa kanila, na handang ipagmalaki sila sa lahat at hindi mahihiyang iparamdam kung gaano sila kamahal. Yun din ang pantasya ni Pearl. Lalo na nang makilala niya ang lalaking tipo niya at handa siyang gawin ang lahat, makuha niya lang ito. Sa pag-aakala na wagas at nakakakilig na kwento na ang mararanasan niya, bubungad sa kanya ang isang madilim na kwento sa labas ng kanyang pantasya. Magagawa pa nga bang makalaya ang kaluluwang pinagbuklod na ng kadiliman? Grabe na, Jude! Ang sakit na sa balakang ko! Kanina pa tayo practice ng practice, wala ka man natutunan. Grabe naman, parehong kaliwa ang paa mo, aba. Hayaan mo na. Napapagod na nga rin ako eh. Tara, kain na lang tayo sa labas. Sa susunod na linggo pa naman yung laban. Sasali-sali ka pa kasi sa ganyan. Akala mo magpe-perform ka sa ASAP. Nag-artista ka na lang sana, no? Para dun ka sa stage magsayaw-sayaw. Dadamay mo pa ako. Grades to, bes! Kung active tayo, sure na magkakaroon tayo ng awards. Pang-display ba sa sala? Para medyo nakaka-proud, di ba? Dami mong alam. Hayaan mo niyan. Gutom na ako. Tara na, lumabas na tayo. Gusto ko ng barbecue. Toasted na isaw. Uy, sarap. Tapos yung suka, maanghang pa. Tara na. Nabuang na. Saan ka makabili ng barbecue ng ganitong oras? 3:00 pa lang ng hapon, uy! Daig mo pang naglilihi! Ayan, hindi mo na alam ang nangyayari sa paligid natin. Meron ako nakita doon malapit sa Tatas Bar. Alam mo yung pinapagawa ni Mayor na sabi nilang magiging library daw? Doon sa gilid nun, may bilihan ng barbecue kahit ganitong oras. Doon sa dating pinagpiprinta ng damit. Naaalala mo yung pinuntahan natin, tapos inaway mo yung babae kasi sinungitan ka? Ah, oo, naalala ko na. Wag na, tuknening na lang. Mas malapit pa yon. Sakit na ng paa ko, lalakad pa tayo. Ayaw. Gusto ko barbecue. Sige na, libre na kita 2 isaw. Tagal ko nang hindi nakakakain nun eh. Mabilis lang tayo, promise. Tapos saka tayo mag-practice ulit sumayaw. Ayoko na mag-practice if di tayo mag-eat ng barbecue. Arte mo naman, oy! Hindi bagay sa'yo. Please. Please. Please na. 3 isaw na libre ko. Basta samahan mo lang ako. Wala nang nagawa pa ang kaibigan ni Pearl, kundi ang sumama sa kanya. Walang humpay naman na nagdadadaldal si Priscilla tungkol sa pag-iensayo nila ng sayaw. Siya ang madalas na magpursigi sa kaibigan niya sa lahat ng bagay kahit na sa pag-aaral. Dahil ang palaging ginagawa ni Pearl ay ang magpakasaya lang sa buhay at hindi iniisip ang magiging kinabukasan niya. Dahil nag-iisa lang siyang anak at meron namang kaya ang pamilya niya, alam ng dalaga na magkakaroon pa rin siya ng magandang buhay kahit na hindi niya seryosohin ang pag-aaral niya. Masayang kumakain ang magkaibigan nang matuon ang pansin ni Pearl sa mga kalalakihan na nagtatrabaho sa ginagawang gusali. Medyo patapos na pala yung ginagawa nila, no? Tingnan mo yun. Ang pogi nun, no? Kapag pogi ang linaw ng mata mo, no? Sos! Nasaan ba? Kunwari ka pa, gusto mo rin naman makakita ng pogi. Ayun, no, tingnan mo. Yung lalaking naka-green,
Doon sa likod nung nakasando. Hindi yung naka-t-shirt na green ha. Yung naka-long sleeves. Ayun ba? Ayun oh. Ang layo naman ng tingin mo. Yan. Diba? Ang pogi, no? Ang ganda pa ng katawan. Ganyan gusto ko eh. Grabe. Ang lakas ng dating niya sa akin. Nabaliw ka na nga talaga, oy. Construction worker talaga. I mean, wala man akong kontra sa trabaho na ganyan. Pero serious ka ba? Duda akong gugustuhin niya ni na tita. Mukha mang tatay. Pogi nga, makarisma. Pero halata man may edad na. Ayos talagang trip mo sa lalaki. Ang judgmental mo talaga, no? Hindi naman siya mukhang matanda na. Malamang pawisan sa trabaho niya kaya ganyan. Pero kapag yan binihisan, magmumukhang hot daddy yan, no? At ano naman ang problema sa edad? Age doesn't matter nga, di ba? Hindi naman ako minor. 20 years old na ako, Inday. Hala, nabuang ka na talaga. Tigilan mo yan. Daming lalaki dyan ah. Mamaya may asawa pa yan. Tama na, isaw na lang cravings mo. Ayusin mo nga yung desisyon mo sa buhay, bes. Kapag nalaman ko na may asawa siya, saka na lang ako titigil. Ganyan pa naman mga tipo ko. Ang hardworking niya pa. Ngayon ko lang siya nakita. Aray ko naman. Ang sakit mo mangurot. Kainis. Ang haba-haba ng kuko mo eh. Parang ano naman kasi to eh. Doon na nagsimula ang palaging pagdaan ni Pearl para lang makita ang isang trabahanteng hinahangaan niya. Minsan, tumatambay pa siya sa tapat ng tindahan kung saan doon nakapwesto ang lamesang madalas na pahingahan ng lalaki. Hindi niya mapigilan ang kiligin kapag nagtatama ang paningin nila. Dahil kontra ang kaibigan niya sa kanya, inililihim niya ang pagpunta sa lugar na yun. Nais niyang magkaroon ng lakas ng loob para lang kausapin ng lalaki. Hanggang sa isang araw, habang nakatambay siya sa tindahan, nagtungo roon ang lalaki para bumili. Hi. Ako nga pala si Pearl. Bakit? Ha? Anong bakit? Bakit mo ako kinakausap? Wala lang. Madalas kasi kitang nakikita rito eh. Anong pangalan mo? Hindi sumagot si Joseph. Nakatingin lang siya sa dalaga. Halatang hindi siya sigurado kung seryoso ba ito na kausapin siya. Nang sandaling sasagot na siya, bigla silang natigilan sa maeskandalong sigaw ng isang babae. Hay nako! Andito ka lang palang babae ka! Kanina pa ako naghahanap sa'yo! Akala ko na-kidnap ka na! Di ka mag-reply, di ka mag-answer sa call at chat ko. Ano bang ginagawa mo rito, ha? Wala pala kayong klase? Hindi ka nagpunta sa akin? Hala, oy! Ano yan? May something na ba kayo? Huwag mong sabihin na nagtatago ka ng relasyon mo sa akin. Since when pa ito, ha? Hala ka, nabaliw ka na talaga, bis. Nako, yari ka talaga sa mga magulang mo. Kung ano-ano na lang ang gusto mong gawin sa life mo. Diyan pa talaga sa lalaki na yan. Ikaw, kaya mo bang buhayin ang best friend ko, ha? Hoy, bes, tumigil ka nga. Nakakahiyayang sinasabi mo. Ang lakas pa naman ng boses mo. Walang nakakahiya sa sinasabi ko. Kausapin mo ako, lalaki. Ano ang kaya mong ipagmalaki, ha? Para alam ko na kaya mong panindigan ang best friend ko. Mas maganda kung mag-usap kayong dalawa. Pareho kayong baliw. Aba, bastos man tong lalaking to, oy! Hoy! Kinakausap pa kita, diba? Huwag mo akong tinatalikuran! Aba! Hoy! Tama na nga kasi sinabi. Ang kulit mo, no? Ang dami nang nakatingin sa atin. Ano ba? Mahiya ka naman, bes. Kakaloka. Nahihiya ka pa pala? Seriously? Papatol ka doon sa lalaki na yon na mukhang walang plano sa future? Paano kung mabuntis ka niya? Kaya na ba niyang mag-support sa lifestyle mo? Remember, Pearl,
Malapit na ta mag-graduate, 1 year na lang, tapos gaganyan ka pa? Mahiya ka man sa mga gastos ng parents, uy! Ang OA mo kasi, hindi nga ako kinakausap nun. Sakto lang na nagkasabay kaming bumili sa tindahan. Nakakahiya na tuloy. Ano na lang ang mukhang ihaharap ko sa kanya? Iniisip pang baliw tayong dalawa. Ay, kainis naman. Napatingin ang magkaibigan sa gawi kung saan nakatayo si Joseph. Sa mga sandali na yon, nais ni Pearl na magpalamon na lang sa lupa. Kahit pa humingi na ng tawad ang kaibigan niya dahil sa mali niyang inasta. Ilang araw ang lumipas, hindi nagpakita si Pearl sa lalaki dahil pakiramdam niya ay huhusgahan lang siya nito. Pero sa bawat araw na nagdaan, hinahanap-hanap niya ito. Bakit ka nakatulala dyan? Nakikinig ka ba sa mga sinasabi ko sa imo? Di mo ata gi-understand ang mga kwento ko, oy. Naiinis ako sa'yo. Huwag mo akong kausapin. Hindi pa tayo magkabati. Bakit na naman? May ginawa ba ako? Namimiss ko na yung crush ko. Ikaw kasi, nakakainis ka. Hanggang ngayon naaalala ko pa rin yung kahihiyan na ginawa mo. Akala mo naman kasi nanay kita para pigilan ako sa mga gusto kong gawin. Alam ko naman ang boundaries ko, no? Sino bang nagsabi na kapag nakipaglandian ako, mabubuntis ako? Wala naman, di ba? Hayaan mo na yon. Bakit mo naman namimiss yun? Hindi mo naman yung naging boyfriend, no? Marami pa diyang ibang lalaki. Ayun, try mo si Harvey. Di ba crush ka niyan? Yan, maayos pa. Pugi, matalino. Tapos hindi naman malayo ang edad sa atin. Malamang magiging maganda ang future mo. Hindi pa nga natin alam kung ilang taon na siya. Saka mukha naman siyang mabait eh. Masyado ka lang judgmental. Dapat huwag kang ganyan sa mga tao kasi lahat tayo, iba-iba ang buhay na pinagdaraanan. Hindi pa nga natin alam ang pangalan niya. Tapos kung manghusga ka dyan, akala mo wala kang mali sa sarili mo? Huwag ganun, bes, ha? Okay. Sorry na pala. Basta hayaan mo na lang siya. Ang dami naman diyang ibang lalaki. Huwag na sa mukhang matanda. Hindi pinakinggan ni Pearl ang sinabi ng kaibigan niya sa kanya. Dahil kahit na anong baling niya ng atensyon sa ibang lalaki, iba pa rin ang hatak sa kanya ng lalaki na yon. Sa pagpupumilit ng kaibigan niyang layuan yon, mas lalo niyang ginugusto na makilala. Sa paglipas ng mga araw, nagpapasimple siya sa lugar kung saan niya makikita ang lalaki. Kahit na minsan ay pinagtatalunan nila yon ng kaibigan niya. Isang araw, habang nagtatago sa gilid ng poste ang dalaga, pilit niyang hinahanap ang lalaki. Day off kaya niya ngayon? Bakit wala siya? Ano ginagawa mo dyan? Ay, ano ba? Bakit ka nanggugulat? Bakit pinagsisiksikan mo ang sarili mo dyan? Hindi ka ba nababahuan? Ang panghi kaya dyan, ihian ng mga tambayan. Hindi. Napadaan lang naman ako eh. May hinahanap kasi ako. Nahulog ko kasi yung ID ko banda rito nung dumaan kami. Baka may nakita ka? Kanina lang mga 10 a.m. Wala. Magtanong ka na lang sa guard. Baka may nag-abot sa kanila. Hayaan mo na. Ano nga pala ulit pangalan mo? Nasaan yung kaibigan mong taratitat? Mamaya magpunta yun dito. Kung ano-ano na naman ang sabihin niya. Baka pagbintangan pa ako ng kung ano-ano. Absent siya ngayon. May sore eyes. Ano nga ang pangalan mo? Bakit ba gusto mo malaman ang pangalan ko? Ano bang kailangan mo sa akin? Pulis ka ba na iniimbestigahan ako, ha? Wala naman. Ano lang, gusto ko lang malaman. Para kasing familiar ka eh. Bakit ba ayaw mo sabihin? Pangalan lang naman eh. May asawa ka na siguro, no? Hindi kumibo ang lalaki. Hindi niya sinagot ang tanong ni Pearl. Nakakaramdam ng sobrang dismaya ang dalaga dahil sa patuloy na pag-iwas sa kanya ng lalaki. Ngayon lang siya nakakilala ng lalaking lumalayo sa kanya. Kaya mas lalong tumitibay sa kalooban niya na makukuha niya rin ang atensyon nun.
Habang lumilipas ang mga araw, malapit na matapos ang ginagawang gusali kung saan nagtatrabaho ang lalaking hinahangaan niya. Para malaman ang tungkol sa kanya, sa mga katrabaho nakikipag-usap si Pearl. Sabi ko na sa'yo, single siya eh. Alam mo ba na Joseph ang pangalan niya? Name pa lang, ang pogi na. Naniwala ka naman sa sinabi niya na single siya. Ang dali lang sabihin na single ang mga lalaki, lalo na kung gusto talaga nila makapanloko ng mga kababaihan. Matalino ka man pero bobo pagdating sa lalaki. Naniniwala ako, saka hindi naman pala siya ganong katanda. Nasa 30s pa lang siya. Siguro medyo naging matured siya dahil nga sa klase ng trabaho niya. Pero mukha naman siyang disenteng tao eh. Ganun ang gusto ko. Moreno, matangkad, masipag, tapos mas matanda sa akin. Alam mo na, mga matured na lalaki. Kapag mga kaedad kasi natin, alam nating mga manloloko pa rin at sinungaling. Kasi gusto pa mag-explore sa buhay. Kaya hindi mo ako masisisi kung gusto ko ng lalaking matured. Hindi ko alam kung saan mo nakukuha yung mga sinasabi mo. Bahala ka na lang. Hindi mo rin naman ako papakinggan eh. Pero sa oras na may malaman akong mali dyan sa lalaki na yan at ayaw mo pa rin siyang tigilan, ako nang magsusumbong sa mga magulang mo. Napapadalas na ang pagpunta ni Pearl sa lugar na pinagtatrabahuhan ni Joseph. Kahit na hindi naman siya kinakausap ng binata. May mga panahon din na nagdadala siya ng pagkain pero hindi ito kinukuha ni Joseph o kaya ay ibinibigay sa mga katrabaho niya. Dahil sa inis ng dalaga, hindi na niya napigilan ng sarili na kausapin ito. Iniiwasan mo ba ako? Hindi pa ba halata nung una pa lang? Bakit? Ano bang problema? May mali ba sa akin? Wala ka naman daw asawa. O kahit na girlfriend. Ako na nga ang nagpa-first move. Hindi ko naman sinabi na gawin mo yun ah. Hindi ibig sabihin kahit wala ako sa isang relasyon, pwede na ako makipag-usap sa kung sinong babae. Hindi mo ba nakikita na magkaiba tayong dalawa? Hindi ko tipo yung mga babaeng katulad mo. Pasensya ka na miss ha. Pero maganda ka naman, nag-aaral, mukhang matalino rin. Kaya bakit parang ikaw pa tong nag-ahabol sa akin? Bata ka pa, hindi mo dapat ginagawa yan. Hindi naman ako bata eh. 20 years old na ako. May sarili na akong desisyon sa buhay. May iiwas mo ba sa akin na gustuhin ka? Nadadala ka lang sa damdamin mo, miss. Ang mga kabataan na gaya mo mahihilig sa mga challenges. Mukhang yun ang dahilan kaya lapit ka ng lapit sa akin kahit na hindi kita pinapansin. Kaya pwede ba? Lubayan mo na ako. Huwag ka magmukhang tanga kakalapit dito sa akin. Hindi mo ako gusto. Masyado ka lang natsa-challenge sa akin. Bakit mo ba pinapangunahan ng damdamin ko? Ako ang nakakaramdam nito, kaya wag mo sabihin na parang laro lang to sa akin. Gusto nga kita. Wala nga akong gusto sa'yo. Ayoko kitang saktan, pero hindi ako ang para sa'yo. Masakit sa damdamin ng dalaga ang pagtanggi sa kanya ni Joseph. Kahit na wala namang namamagitan sa kanilang dalawa, nakaramdam siya ng labis na sakit. Hindi naman niya yun masabi sa kaibigan niya dahil alam niyang aawayin lang siya nito. Ilang araw siyang hindi makakain at hindi makatulog. May mga panahon din na umiiyak siya, lalo na kapag naaalala niya ang tungkol kay Joseph. Para kang tanga dyan. Broken-hearted ka ba? Panay sad song ang pinapatugtog mo tapos tutulala ka dyan. Ano? Nakipaghiwalay ba sa imagination mo yung crush mong matanda? Hindi ka naman nakakatulong sa akin eh. Akala mo palaging nakakatawa ang mga bagay. Si Gaga, mukhang malakas na nga ata ang tama sa utak. Tigilan mo na nga yan. May chismis pa naman sana akong sabihin sa iyo. Oh, ano ba yun? Tungkol saan ba? Siguraduhin mo lang na matutuwa ako dyan ha. Alam mo ba yung nababalita dati? Kilala mo si Sir Apostol? Tapos 'di ba ang sabi nila manyakis nga yun? May iniipit ata siyang estudyante, yung maganda na tourism student. Nakalimutan ko lang ang pangalan pero kaibigan siya ni Tristan Bakla. Bali, narinig ko lang to. Gusto raw ata na may something sa kanila. Alam mo na, imi-imi.
1 night para makasama siya sa list ng mga gagraduate. Kaso ayaw ni ate girl. Tapos ngayon balita na nakulam nga raw yun si Panot. We, saan mo naman nasagap yan? Totoo ba yung kulam na yan? Sa CR narinig ko. May 3 babae doon tapos isa doon kaibigan ng babae. Saka totoo yung kulam na yan ano? Sa probinsya namin uso yung mga ganyan eh. Kulam, barang, mga gayoma, ganon. Iba-iba yun. Kaya nga minsan ayaw namin nakainin yung mga binibigay sa amin eh dahil baka biglang isa kami sa mga mabiktima. Ang lola ko nga noon isang mananambal eh. Pero hindi ko naman siya naabutan. Kaya hindi ko alam kung totoo yun. Pero maraming kwentong ganon. Sa bagay, sabi nila mga Bisaya mga mangkukulam, di ba? Hoy, hindi naman lahat. Hindi totoo yan, grabe ka ah. Ay, sarap mo sampalin sa part na yan. Nakaka-hurt ka naman. Mukha ba akong mangkukulam? Ang totoo, hindi naman talaga ako lumaki doon. Pero may iba na may kakayahan talaga. Ang nanay ko mayroon siyang kaalaman sa mga ganyan kaso hindi naman niya ginagamit. Iba kasi yung sa kanya, parang marunong siyang manggayoma. Kaya minsan kapag may taong galit sa kanya, napapaamo niya agad. Ang galing naman. Sana matuto din ako niyan para gagayumahin ko na lang lahat ng gusto ko. Buang, hindi rin yun maganda no? Lalo na kung malalang klase ng ritual ang gagawin mo. Iba-iba kasi ang gayoma. Meron niyang para sa panunumbalik ng tamis ng pag-iibigan ng mag-asawa. Meron naman tungkol sa trabaho. Sa pagpapaamo sa mga taong galit sa'yo. Oh, anong malala doon? Mga basic lang naman pala yan. Yung obsession spell, yun talaga yung mabaliw sa'yo ng sobra yung taong gayumahin mo. Ay naku, pinakamalakas na klase ng love spell yun. Nakakatakot. Marunong ng ganong klaseng spell ang nanay mo? Hindi ko alam kung ginagawa niya yun. Isa raw kasi sa mahirap na ritual yun eh. Kasi kailangan doon buong pangalan, tapos birthday, at yung gamit mismo ng target para nandun yung energy niya. Hoy, wag mo sabihin na balak mong gawin yon. Nako, masama yon ha? Hindi lang malaki magiging epekto nun sa'yo dahil malaki rin ang epekto nun sa taong gagayumahin mo. Ha? Hindi ah. Bakit ko naman gagawin yun? Hindi naman ako naniniwala sa mga ganyang gayuma no? Sana lahat may love life na o kaya nakukuha na nila yung mga crush nila kung totoo man yan. Sus, gawa-gawang kwento lang yan tapos paniniwalaan ko. Pero sa kalooban ng dalaga, nabubuo na ang plano niyang subukan yun. Hindi niya lang alam kung paano niya makukuha ang mga impormasyon tungkol sa lalaking nais niyang gayumahin. Muli siyang bumalik sa trabaho ng binata. Gumagawa ng paraan para makausap ito. Ngunit wala talagang plano si Joseph na pansinin siya. Kaya ang ginawa ni Pearl, binayaran niya ang isa sa katrabaho ng binata para makuha ang mga impormasyon na gusto niya at kahit na anong maliit na bagay na pag-aari ni Joseph. Dahil may ipon si Pearl, wala lang sa kanya ang 5,000 ibabayad niya. Mabilis lang din yung naganap dahil ipinadala sa kanya ang litrato ng PSA ni Joseph kung saan lahat ng kailangan niya ay doon na makikita at ilang hibla ng buhok ng lalaki mula sa unan at suklay nito. Ang ganda pala ng last name mo. Bagay na bagay sa akin. Hala, magkasunod lang pala ang birthday namin eh. Hindi na rin masama sa 15 years age gap namin. Kapag nakausap ko si Tita Yenin, sigurado akong makukuha rin kita. Sa akin ka mababaliw ng sobra-sobra. Inilihim ni Pearl ang plano niya dahil alam niyang kokontra lang si Priscilla kapag nalaman yung balak nga niyang gayumahin si Joseph. Para mailihis ang utak ng kaibigan sa mga nais niyang gawin, ni minsan ay hindi na nagtanong pa si Pearl tungkol sa gayuma. Hanggang sa dumating ang araw na nagpunta sila ni Priscilla sa bahay nila dahil kaarawan ng bunsong kapatid nito. Nandyan ba ang nanay mo? Parang kanina ko pa hindi nakikita si tita. Nasa kusina, siya kasi ang nagluluto. Mamaya lalabas din yun. Kanina nandito siya kaso nasa CR ka naman. Bakit?
May kailangan ka ba sa kanya? Ah, wala naman. Natanong ko lang. Kasi kanina pagdating ko si tatay mo lang ang nakita ko. Akala ko wala rito eh. Kasi ang sabi mo nung nakaraan, uuwi siya sa probinsya. Kasi tutulungan niya yung kapatid niya na may sakit kamo. Hindi pala siya natuloy? Hindi pa kasi wala pang pera. Hindi nga namin alam kung makakaluwas pa siya eh. Siguro kapag nakaipon na. Yung pera kasi binayad ko na sa tuition natin. Teka, sandali lang. Magpapalit muna ako ng damit sa taas. Kukuha muna ako ng juice sa kusina. Yun ang pagkakataon na nakita ng dalaga para makausap ang nanay ng kaibigan niya. Hinintay niya pa na silang dalawa na lang ang maiwan sa kusina bago niya sabihin ang pakay niya. Noong una, hindi agad naniwala ang ginang dahil ngayon niya lang narinig si Pearl na humingi ng tulong sa kanya at kinakailangan pa yung gamitan ng mahika. Dahil may kalakihan din ang pera na handa niyang ibigay, pumayag din ito kaagad. Pero mayroong kondisyon si Pearl na wag itong babanggitin sa kaibigan niya. Nais niyang sa kanilang dalawa lang mamagitan ang usapan na yon. Ilang araw ang lumipas, naghihintay ng resulta si Pearl. Pero wala pa ring nangyayari, kaya medyo nakakaramdam siya ng pagkainip. Tara, kain tayong barbecue? Uuwi ako maaga ngayon, walang magbabantay sa kapatid ko. Umuwi na kasi si nanay sa probinsya dahil namatay na yung kapatid niya. Hindi nga kami makapunta doon dahil kinulang sa budget. Buti nga may naging pamasahe siya eh. Hindi ko alam kung saan sila nakadiskarte. Ay hala, ganun ba? Sige pala, umuwi ka na. Chat mo ko kapag may kailangan ka ha. Pasabi na lang na condolence. Nakaramdam ng kakaibang kaba sa dibdib si Pearl matapos niyang marinig yun. Inisip niya na maaaring yun muna ang inuna ng nanay ng kaibigan niya bago gawin ang ritual na pinapagawa niya. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy pa rin siyang iniiwasan ng binata. Hanggang sa nakabalik na ang nanay ni Priscilla, kaya sinadya niya itong puntahan sa bahay nila. Sinabi sa kanya na tapos na siya sa ritual at ginamit niya ang isang klase ng ritual na may kinalaman sa pagitan ng paglapit sa kaluluwa ng patay niyang kapatid. Kahit na natatakot si Pearl sa paraan na yun, iniisip na lang niyang magiging mas mabisa ang ritual dahil doon. Kinabukasan, habang naglalakad sila palabas sa paaralan, napansin niya na may naghihintay sa labas, isang pamilyar na mukha. Hoy, si ano yan, di ba? Yung matanda na crush mo? Baka pinuntahan niya ako. Tara, lapitan natin siya. Hindi na siya pinigilan ng kaibigan niya. Nilapitan nila ang binata at mukhang masayang makita rin si Pearl. May hinihintay ka ba rito? Oo, ikaw. Para pala sa'yo. Nabanggit mo kasi dati na mahilig ka sa isaw at toasted pa. Pinaramihan ko yan ng suka. Oh, bakit mo naman siya bibigyan yan? Hindi pa ba obvious? Gusto ko manligaw sa kanya. Tara, samahan ko na kayo umuwi. Parang tanga to. Salamat dito ha. Ang sweet mo naman, tinatandaan mo talaga ang gusto ko. Gusto kong tandaan lahat ng maliliit na detalyeng tungkol sa'yo. Dahil alam kong sa paraan na yon, mas makikilala pa kita ng lubusan. Kahit na may pagtataka kay Priscilla, hindi siya makaapila. Pinagmamasdan niya lang ang dalawa kahit na alam niyang may kakaibang nangyayari. Dahil sa tagal nilang magkasama ng kaibigan, hindi naman niya nakikitang nagkaroon ng maayos na pag-uusap ang dalawa. Ilang linggo ang lumipas, patuloy lang si Joseph sa panunuyo sa dalaga. Palagi siyang naghihintay na makauwi ito at palaging may ibinibigay na pagkain o kaya ay bulaklak. Sabi ko sa'yo eh, iba kapag mas matanda ang nanliligaw. May dating talaga at mas nakakakilig. May effort pa, tapos caring pa. Hindi katulad kapag mga kaedad lang natin. Madalas sa chat lang sila active, tapos hindi pa consistent. Tingnan mo siya, hindi na ako tinigilan.
I smell something fishy. Wala ka bang ginawa sa kanya? Anong gagawin ko? Charming lang talaga ako. Madalas magpa-cute at baka na-realize niya na ako ang babae na para sa kanya. Alam mo naman na ako ang tipo ng babae na madali lang din magustuhan. Maliban sa ganda ko, mabait ako. 'Di ba? Parang ang biglaan naman kasi. Parang nung nakaraan lang mukha kang broken, tapos ngayon in love naman na. Ang gulo, uy! Alam mo, pumasok ka na. Late ka na sa class mo. Kita na lang tayo bukas dahil wala na kaming klase. Magkikita pa kami ni Joseph. Nag-aaya kasi siya ng date. Kahit dyan lang sa turo-turo yun, wala namang problema sa akin. Bala ko na rin kasi siyang sagutin. Hoy, 2 linggo pa lang siyang nanliligaw sa'yo. Ni hindi pa nga kayo magkakilala talaga. Hindi mo pa alam kung ano ugali niya. Tapos sasagutin mo na. Baka magsisi ka pa niyan sa ginagawa mo. Anong saysay ng pagiging in a relationship kung hindi namin makikilala ang isa't isa? Siyempre, habang nagkakaroon kami ng romantic connections, doon nalalabas kung sino ba talaga kami. Doon na masusubok yun, kung balak ba naming magstay sa isa't isa after namin malaman ng mga tunay naming ugali. Ganon kasi yun. Ambot sa imo. Basta mag-iingat ka na lang. Napapadalas na ang pagsasama ni na Joseph at Pearl dahil mas lalong lumalalim ang pagmamahalan nilang dalawa. Mas nakikilala nila ang isa't isa, mga bagay na gusto at ayaw nila. Dahil ang buong atensyon ni Pearl ay nasa kanyang nobyo na, bibihira na lang silang magkasama ng kaibigan niya. Nagkikita lang sila sa nag-iisang klase na magkasama sila o kaya naman kapag nasa loob sila ng paaralan. Bis, anong oras ka uuwi mamaya? Sabay na ako. Ngayon na mismo. Lalabas kami ni Joseph. First monthsary namin ngayon eh. Chat na lang ako sa'yo mamaya ah. Ingat ka sa pag-uwi. Hoy, tika lang. Mamaya ka na umalis. May sasabihin pa naman ako sana sa iyo. Mahalaga to. Mas mahalaga tong date namin ng boyfriend ko. Pwede mo naman sanang idaan sa chat yung sasabihin mo. O kaya mamayang gabi dumaan ka sa bahay. Hindi pwede sa chat dahil nababasa ng boyfriend mo. Tungkol pa naman sa kanya to. Mamaya may masabi pa siya sa akin. Binigay mo kasi ang account mo sa kanya, kabago-bago nyo lang. Kung paninira yan, wag mo nang gawin. Saka gano'n naman talaga yun. Kahit naman account niya, hawak ko. Para lang maipakita na wala sa amin ang nanloloko. O sige na, nagmamadali ako. Saka mo na lang yan sabihin kapag nakapag-usap na ulit tayo. Hinawi pa ng dalaga ang kaibigan niya para lang makatakbo palabas. Kung saan naabutan niya ang nobyo niya na kalmadong naghihintay sa kanya. Humalik siya sa labi nito at agad din naman siyang inakbayan. Kumain sila sa simpleng kainan kung saan yun lang ang nakaya ng binata. Naisa na ni Pearl na siya na lang ang magbayad pero ayaw ni Joseph na naglalabas siya ng pera. Dahil lang sabi ng binata, obligasyon niya yon bilang lalaki. Happy monthsary, Mine. Ito, gift ko para sa'yo. I love you. Wow! Salamat, Mine. I love you too. Ang cute naman ng flowers na to. At may love letters pa. Ngayon lang ako nakatanggap ng ganito. Nakakatuwa naman. Mas nakakakilig pala kapag ganito ang natatanggap. Ngayon kasi bibihira na lang ang mga lalaking nagbibigay ng ganito. Ang swerte ko talaga sa'yo. Ako ang gumawa niyan. Pinagpuyatan ko pa yan para lang matapos ngayon. Kulang pa nga yan eh. Dapat mas malaking bouquet pa. Kaso kinulang na ako ng oras. Hayaan mo sa susunod mas maganda pa yan. Ano ka ba? Sobrang saya ko na nga rito eh. Tapos ngayon pa na nalaman kong ikaw ang gumawa. Sobra naman sa effort niyan. Kinikilig talaga ako. Feeling ko ako na ang pinakamagandang babae sa mundo. Araw-araw mo ba naman pinaparamdam sa akin na mahal mo ko eh. Tapos, princess treatment pa. Alam mo naman na lahat gagawin ko para sa'yo. Mahal na mahal kita. Ngayon nga, naghahanap ako ng mas maganda pang trabaho para mas makaipon ako ng pera. Deserve mo makatanggap ng mga bagay na mas maganda pa dyan. Halos pati ang mga bituin handa akong ibigay para lang malaman mo kung anong klaseng pagmamahal ang nararamdaman ko para sa'yo. Ipinapangako ko sa'yo
na ipagpapatuloy kong iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Nakakainis ka naman. Nakakaiyak yung sinasabi mo sa akin. Ako ngayon nang walang regalo sa'yo. Naiwan ko kasi sa bahay. Bukas dadalhin ko para ibigay sa'yo. Grabe ka pala maging Mr. Romantiko. Sobrang swerte ko talaga na mahal mo ko. Totoo pala talaga ang sinasabi nila na swerte ka kapag mas mahal ka ng lalaki. Naiintindihan ko na ngayon ang ibig sabihin nun. Di mo na ako kailangang regaluhan dahil ikaw lang sapat na sa akin. Ikaw na ang pinakamagandang regalong natanggap ko sa buhay ko. Nadadala sa mga magagandang salita ang dalaga. Araw-araw niyang nararamdaman na mahal siya ni Joseph. Walang nagbabago sa pakikitungo sa kanya. Palagi siyang hatid sundo, palaging may pasalubong. Klase ng pagmamahal na hinahangad ng dalaga na maramdaman niya. Payapa ang utak niya. Masaya dahil alam niyang hindi siya lolokohin ng binata. Malaki ang pasalamat niya sa gayuma dahil mas nabigyan ng kulay ang buhay niya. Isang araw, habang naglalakad silang magkasintahan, napahinto sila sa isang tindahan kung saan mayroong mga kalalakihan na nag-aaral sa kaparehas na paaralan ni Pearl. Ang iba roon ay kilala niya. Binati siya ng isang lalaki. Tumugon din siya ng ngiti. Sino yung iningitian mo? Yung dati kong classmate na nag-shift ng course. Mabait yan. Yung mama niya, friend ni mama. Tapos mga bata pa lang kami, magkakilala na kami. Pero hindi talaga kami yung close friends. Gusto mo bang bugbugin ko yan sa harapan mo? Ewan ko na lang kung makangiti pa yan sa'yo. Gusto kong baliin ang leeg niya para tumigil yan. Nagsiselos ba ang mind ko? Uy, ang pogi mo magselos ha. Huwag ka na po selos. Di naman kita ipagpapalit sa kanya eh. Ikaw ang pinakapoging lalaki sa mga mata ko at pinakamamahal ko sa lahat. Hayaan mo yan, lahat naman ng kilala niya ang iningitian niya eh. Tignan mo, tinitignan ka niya. Nakatitig pa talaga eh. Mukhang may gusto sa'yo. Kapag ako hindi nakapagpigil, baka mapatay ko pa yan. Ayoko sa lahat yung may lalaking titingin sa'yo ng ganyan. Nanginginig ang laman ko sa galit. Kalma ka na po. Bakla naman yan eh. Hindi yan magkakagusto sa akin, okay? Saka ano naman kung nagugustuhan nila ako? Hindi naman nila ako maaagaw eh. Sayong-sayo lang ako. Huwag ka na magalit ha. Ang cute mo pala magselos. Halatang mahal na mahal mo ko. Mas lalo tuloy akong kinikilig sa ginagawa mo. Matalim ang mga mata ni Joseph na nakatingin sa lalaki. Nakakaramdam siya ng galit tuwing nakikita niyang tumatawa ito at diretso ang tingin sa kanyang nobya. Para makaiwas sa gulo, inaya na siya ni Pearl na umalis. Walang ibang nararamdaman ng dalaga kundi ang kilig dahil alam niya na ang pagseselos ng nobyo ay isang indikasyon na mahal siya nito. Ilang araw pa ang lumipas, nagkaroon ng event sa kanilang paaralan, kung saan kinakailangan nilang manatili sa loob hanggang sa matapos ang kasiyahan. Nakasarado ang gate at wala ring maaaring pumasok na hindi doon nag-aaral. Dahil ayaw ng dalaga na mag-alala sa kanya ang nobyo, inabisuhan na niya ito kaagad. Ito rin ang mga sandaling nakakuha ng pagkakataon si Priscilla na makausap ang kaibigan. Akala ko hindi na kita makakausap eh. Ano nang balita sa'yo? Buti naman pinakawalan ka ng boyfriend mo. Akala ko gagawin ka na niyang kitchen eh. Ayun, masaya pa rin sa love life. Grabe magmahal si Joseph. All out talaga. Hindi siya natatakot na ipakitang mahal na mahal niya ako kahit nasa public. Alam mo ba na pati sa phone niya, wallpaper ang mukha naming dalawa, tapos profile pic niya ako sa lahat ng social media account niya. Grabe, ganung pagmamahal sana. Proud na proud sa akin. Baliw na baliw. Kaya tuwing naaalala ko, kinikilig talaga ako. Sobrang effort, pogi, masipag. Ano pa bang hahanapin ko, di ba? Hindi ka ba natatakot sa kanya?
Mukhang kaya niyang pumatay. Nakikita ko sa mga mata niya na parang may kakaiba sa kanya. Parang wala siya sa katinoan. Lahat naman sa'yo hindi matino eh. Baka mamaya ikaw na ang may something sa utak. Try mo kaya minsan magpa-check up, no? Minsan hindi na healthy ang pagiging judgmental na tao. Sa totoo lang, bes. Tingnan mo kasi yung mga mata niya. Masyadong madilim at malalim. Ang nakikita ko lang sa mga mata niya, malalim na pagmamahal sa akin. Hindi ako nakikipagbiruan, bes. Halatang halata na may kakaiba sa kanya. Magmasid ka rin kasi. Baka sa susunod ikapahamak mo yan. Tapos may nasaga pa akong tseka about him. Alam mo ba na nakulong na siya noon dahil sa murder? Doon pa lang nakakatakot na. Red flag na agad. Huwag mong baliwalain ang mga ganoong bagay. Wala siyang sinabi sa akin na ganyan. Gawa-gawa ka na naman ang kwento dyan, ha? Alam mo, maganda tong araw natin pero sinisira mo naman. Kung fake news ka lang, wag mo na akong kausapin. Gusto mo pang sirain pati ang relasyon namin eh. Kung nagsiselos ka dahil nawawala na ako ng atensyon sa'yo, wag naman sanang ganito. Nakakasira ka rin ng imahe ng isang tao eh. Paano kung may makaalam yan? Magiging masama pa ang tingin sa boyfriend ko. Iisipin nila kriminal siya. Ay malamang hindi mo ako paniniwalaan. Mahal na mahal mo siya eh. Pero nagsasabi ako ng totoo. 2 beses na siyang gumawa ng krimen, pero 1 beses pa lang siyang nakulong. Ona, nung minor pa lang siya. Napatay niya sa saksak yung tatay niyang lasinggo. Dahil minor pa lang siya noon, dinala siya sa preda. Tapos ito, nakulong siya ng 3 taon dahil isa siyang suspect sa pagkamatay ng kainuman niya. Ako ang natatakot para sa buhay mo, bis. Huwag kang magpapakabolag dahil lang sa mahal mo siya. Hindi mo masasabing kilala mo na siya. Magto 2 months pa lang kayong magkarelasyon. Marami pa yang tinatago sa'yo. Halatang gawa-gawa ka eh. Kung ako nga na girlfriend, hindi alam yan. Ikaw pa kaya? Ano ka, detective, para maisa-isa mo yung ganyan? Naku, tigilan mo na ako sa kagaganyan mo, bes. Hindi masamang tao ang mahal ko. Kung alam mo lang kung paano niya ako alagaan at itrato. Sobrang gentleman niya. Ni hindi nga siya manyakis. Sobrang taas ng respeto niya sa akin. Kilala ko na siya. Higit sa kung paano mo siya nakilala sa mga sabi-sabi ng mga tao sa paligid. Pinag-iingat lang kita dahil hindi natin alam ang kaya niyang gawin. Oo, sabihin na natin na mahal ka niya ngayon. Pero paano kung dumating ang araw na bigla siyang magbago? Ano na lang ang pwedeng mangyari sa'yo, ha? Huwag mo na lang kasi akong pakialaman, okay? Hayaan mo ako maging masaya. Kung totoo man na may mali sa past niya, ano naman? Hindi pa pwedeng magbago ang isang tao? Lahat tayo may maling nagawa sa buhay natin. Pero yung past mistakes natin, hindi yun pwedeng maging dahilan para maikumpara kung ano tayo ngayon. Kaya nga past, diba? Iba na ang present at alam kong better siya ngayon. Alam kong mas magbabago pa siya sa future dahil siya mismo sa sarili niya. Ramdam kong pinapakita niya sa akin na hindi siya masamang tao. Mahal ko siya at mas paniniwalaan ko ang pinapakita niya sa akin kaysa sa sasabihin ng ibang tao. Habang nagtatalo ang magkaibigan, naagaw ang atensyon nila dahil sa kaguluhan. Lahat ng mga estudyante ay nakiusyoso sa nangyayari. Pinatay nila ang maingay na tugtog at lahat ng ginagawa nila ay natigil. Naghawak kamay ang magkaibigan dahil nagkakatulakan na ang mga tao. Ilang sandali pa, pinakalma sila ng mga guro dahil baka magkaroon pa ng mas malalang problema kung pati sila magkakagulo. Nalaman nila na may natagpo ang katawan ng lalaki sa loob ng banyo. Kinilabutan si Pearl nang malaman niyang ang dati niyang kaklase yun. Ginilitan sa leeg ang lalaki na siyang ikinamatay nito. Naalala niya bigla ang galit ni Joseph sa lalaki na yun. Hindi nila alam kung sino ang may gawa nun dahil bali-balita na may nakakaaway din daw ang lalaking yun na isa ring estudyante. Maaga silang pinalabas para umuwi. Dapat ay magkasabay ang magkaibigan pero may sundo si Pearl kaya ang kaibigan na lang niya ang kusang umiwas. Grabe, alam mo ba ang nangyari kanina? Natatakot pa rin ako hanggang ngayon.
Diyos ko po, kawawa naman si Tyrone. Mabait pa naman yun. Sino kayang pumatay sa kanya? Huli ko pa siyang nakausap kanina nung hinahanap niya ang tropa niya. Baka kasi mayabang siya. Kaya mo na, mabuti na nga namatay siya. Wala akong makakaagaw sa'yo. Tara na, ihahatid na kita pa uwi. Baka may kung sino pang lumandi sa'yo sa daan. Wala ka bang trabaho ngayon? Ang sabi mo may napasukan ka na bagong work, di ba? Mamaya na lang tayo umuwi. Tara sa bahay nyo. Hindi ko pa nakikilala ang parents mo eh. Gusto ko silang makita kasi yung sa akin nakilala mo ni. Wala naman dito ang mga magulang ko. Nandun sila sa Cebu, pati yung mga kapatid ko. Sa susunod kapag pumunta ako dun, isasama kita. Gusto ka rin nila makita eh. Ako lang ang nandito dahil gusto ko nga bumukod sa kanila. At mas maraming trabaho rito. Huwag na nga natin silang pag-usapan. Kung ayaw mo munang umuwi, tara, maglakad-lakad na lang tayo sa mall. Di ka na. Wait lang, Mine. Ang higpit ng pagkakahawak mo sa akin. Alam mo naman na payat lang ako. Para tuloy mababali na ang braso ko. Holding hands na lang tayo. Maigpit kitang hahawakan para hindi ka na makawala sa akin. Baka may kung sino pang bigla kang hilahin at kunin ka. Ayoko mawala ka sa akin. Wala namang ibang kukuha sa akin dahil iyong-iyo lang ako. Please naman, ang sakit na. Parang magkakaroon ako ng pasa dahil sa ginagawa mo. Kahit na anong pakiusap ng dalaga sa kanyang nobyo ay hindi siya binitawan nito. Mas lalong humihigpit kapag may nakakasalubong silang mga lalaki na napapatingin kay Pearl. Ilang araw pa ang lumipas, palaging ganon ang nangyayari. Mas lalong pinaparamdam ng binata ang pagmamahal niya, ngunit nakakasakal na yon para kay Pearl. Sa ikalawang buwan nilang magkasintahan, lumabas sila sa mas magandang kainan dahil sa perang naipon ni Joseph. Happy Mansari, Mine. Itong regalo ko para sa'yo. Salamat, Mine. Dala ko na rin ang regalo ko para sa'yo. Ang sweet mo naman. Alam mo ba na punong-puno na ang kwarto ko ng mga flowers na bigay mo sa akin? Hindi kasi yun nasisira dahil mga DIY flowers. Ang creative mo talaga, tapos ang cute pa nitong teddy bear na bigay mo. May bago na naman tayong baby. Ano kayang ipapangalan natin sa kanya? Bakit mo naman papangalanan? Hindi naman natin yan tunay na baby. Hindi naman binibigyan ng pangalan ng mga gamit. Ganun talaga yun. May mga pangalan ako sa mga stuffed toys ko na nasa bahay. Katulad ni Lily. Tapos yung regalo ni Mama sa akin nung bata pa ako na si Rena. Yun naman si Marina. Itong baby natin, dapat may pagkakapareho sa name natin. Pagsamahin natin ang pangalan natin. Joper na lang kaya. Joseph and Pearl. Ang cute, no? Hi, baby Joper. Cute-cute naman yan. Kiss sa baby namin. Hinalikan at niyakap ng dalaga ang regalo sa kanya ng nobyo. Para bang isa itong tunay na sanggol. Habang ginagawa niya yon, bigla naman itong binawi ni Joseph. Bakas ang madilim na tingin ng nobyo. Halatang nagagalit ito sa ginagawa niya. Bakit mo ba hinahalikan at niyayakap to? Wisit naman, sisirain ko na lang to. Teka lang, huwag mo sirain yan. Bakit ka ba nagagalit? Bigay mo sa akin yan eh. Malamang mahal ko yan dahil galing sa'yo. Itatapon ko na to. Hindi na kita bibigyan ng ganyan kung papangalanan mo lang at lalambingin. Ayoko may iba kang mahal bukod sa akin. Dapat ako lang ang yayakapin at hahalikan mo. Ako lang! Wala na. Nasira na. Teddy bear lang yan. Bakit ka nagsiselos? Malamang mamahalin ko yan. Bigay mo yan sa akin eh. Alam mo naman na importante sa akin kapag galing sa'yo. Huwag mo akong sigawan. Kapag sinabi kong dapat ako lang, ako lang! Kumalma ka na, please lang. Nakatingin na sa atin ang mga tao. Hindi naman natin dapat pinagtatalunan yan eh. Sige na, oo na. Ikaw lang ang mahal na mahal ko. Sa'yo lang ako. Mas mabuti nang nagkakaintindihan tayo dahil ayokong may ibang aagaw ng atensyon mo.
Kahit na kailan, hindi ako papayag na magkakaroon ako ng kahati. Handa akong pumatay. Huwag ka lang mawala sa akin. Noong una, kapag sinasabi yun ni Joseph, walang ibang nararamdaman ng dalaga kundi ang kilig. Ngunit habang tumatagal ay palala ng palala ang nangyayari. Hindi lang sa tao nagseselos ang kanyang nobyo, kundi kahit sa anong bagay na. Maging sa hayop, galit na galit si Joseph kapag lalapit ang mga yon sa kanya. Mas lalo siyang nakakaramdam na nais na niyang makalaya sa ganong relasyon, ngunit hindi niya alam ang gagawin. Mahal na mahal niya ang nobyo, ngunit natatakot na siya para sa sarili niyang buhay. Uy, himala, andeto ka. Akala ko umuwi ka na kasama ang boyfriend mo. Gusto ko na makipaghiwalay sa kanya. Ha? Serious ka ba? Bakit naman bigla mong naisip yan? Ilang buwan pa lang kayo Akala ko ba mahal na mahal nyo ang isa't isa? Bakit? Nag-cheat ba siya sa'yo? Nahuli mo ba siyang may asawa pala? Anong dahilan? Mahal nga namin ang isa't isa, pero masyado naman ang sobra. Nung una, okay pa sa akin dahil pinaparamdam niya talaga sa akin yung pagmamahal na pangarap ko. Alam ko mahal na mahal niya ako, pero ewan, hindi ko maipaliwanag. Para siyang baliw na baliw sa akin. Hindi, parang obsessed talaga siya. Kahit simpleng bagay, pinagseselosan niya. Nasasakal ako. Ayoko ng ganito. Ganoon ba talaga siya magmahal? Noong ilang linggo kayo, ganoon na siya umasta? O parang ngayon mo lang din napansin na may nagbabago sa ugali niya? Oo, okay talaga sa akin nung una. Kasi 'di ba, sino ba namang ayaw ng lalaking ipagsisigawan sa mundo na mahal ka? Caring, cute magselos, todo effort, tapos ako lang ang mahal. Kaso habang tumatagal, lumalala naman. Gusto ko sana yung maayos lang. Normal na relasyon. Okay naman ang seloso, pero wag naman pati sa aso o sa laruan. Diyos ko naman, mukha ba nga agawin ako ng mga yun sa kanya? Kinausap ko na siya tungkol doon. May assurance naman na siya lang ang mahal ko. Never niya ako nahuli. Kahit may kachat na iba, wala. Hawak niya ang account ko. Kahit pinsan ko, pinapablock niya. Kulang na lang pati tatay ko. Naguguluhan na ako sa kanya, bes. Malala ba ang trust issue niya? O may iba pang dahilan? Ang gulo na ng utak ko. Aminin mo nga sa akin kung may iba kang ginawa. Anong ibang ginawa? Gumawa ka ba ng spill? Like napag-usapan natin before? Obsession spill? Gayuma? Or something na may kinalaman sa ganyan? Bakit ko naman gagawin yun? Iniiba mo na naman ang usapan natin Tungkol to kay Joseph, hindi sa kung anumang mahika. Ngayon ka pa ba magtatago sa akin? Aminin mo na, paano kita matutulungan na makalaya sa kanya niyan? Kung ginawa mo yon, nako, sobrang hirap alisin ang gayuma na yan. Alam mo ba na kahit saan ka magpunta, mahahanap ka niya? Dahil yung kaluluwa niyo magkabuhol na. Kaya hanggat pwede pa nating maagapan, sabihin mo sa akin ang totoo. Sorry na, hindi ko naman alam na ganito ang mangyayari. Akala ko normal na gayuma lang. Hindi ko naman alam na mas malala pa pala. Hay! Baka talagang babae ka. Kaya pala iba ang pakiramdam ko dyan kay Joseph. Kaya sinasabi ko na ang dark ng aura niya. May ginawa ka pala. Sinong gumawa ng ritual? Ang nanay mo. Binayaran ko siya kaya nakauwi siya sa probinsya niyo. Sinabi ko sa kanya na huwag niyang sasabihin sa'yo. Pero ngayon, alam mo na, tulungan mo naman ako. Sabihin mo kay tita na hindi ko na to kaya. Please, napapagod na ako at natatakot na rin. Kahit ano gagawin ko, matanggal lang tong lintik na gayuma na pinagawa ko. Gaga ka kasi! Sa dami ng gagawin mo, talagang yung pinakamalala pang ispil. Tapos ang lalaking ginamitan mo, hindi mo lubos na kilala. Hindi mo alam na kriminal yun. Wala lang sa kanya ang pagpatay ng tao. Baka sa susunod niyan, sa sobrang kabaliwan niya sa'yo, ikaw nang papatayin niya. Yan na nga bang sinasabi ko sa'yo? Mas inuuna mo kasing gawin ang mga bagay na gusto mo, kahit na hindi mo alam kung anong magiging resulta nun.
Hindi ka nag-iisip? Nananakot ka pa dyan. Please, tulungan mo ko ha. Ayoko pa mamatay. Ang dami ko pang pangarap sa buhay. Huwag mo na akong awayin. Problemado na nga ako dito eh. Sana yan ang inisip mo bago mo sinubukang gayumahin si Joseph. Kakausapin ko si nanay para magawa natin ang paraan tong problema na to. Promise ha. Tutulungan mo ko. Umaasa ang dalaga na mawawala na ang kapit ng gayuma kay Joseph. Kahit na hindi niya alam kung hanggang kailan pa ba siya magtitiis. Kinabukasan, maagang pumasok ang dalaga. Hindi niya sinabi sa nobyo ang oras ng pag-alis niya sa bahay nila dahil nais niyang makapag-isip at mapag-isa. Pinatay niya rin ang cellphone para hindi siya matawagan. Alam niyang sa ginagawa niya, mas lalo lang mababaliw si Joseph. Nang dumating na ang kaibigan niya, agad niyang tinanong kung ano ang pwede nilang gawin para mawala na ang bisa ng gayuma. Ang sabi ni nanay mahihirapan alisin yun. Dahil isinagawa niya yung ritual gamit ang pagbulong niya sa kaluluwa ni Tito. Ay, kinikilabutan tuloy ako. Alam mo ba na isa ang ganoong klase ng ritual na pinakamalakas? Dahil dinadala nila sa afterlife yung hiling mo. Ibig sabihin, hindi yon basta mawawala. Kinakailangan ng magaling na albularyo para maisagawa yon. Hindi ba magaling naman si tita? Hindi niya ba magagawa ng paraan? Mag-ritual na lang siya ng panibago. Hindi niya kaya yon dahil hindi naman siya ng gamot noon. Kaya niya lang ang manggayoma pero hindi ang magtanggal. Hindi niya pa rin daw nasubukan yung ganon. Wala bang expiration ng gayuma? I mean, like 5 months or 1 year? Di ba natatanggal naman yun? Kung normal na gayuma, pwede pa. Pero ibang pamamaraan ang ginawa sa'yo. Parang matatanggal lang ang bisa nun kapag isa sa inyo ay namatay na. Ibig sabihin, hindi ka niya titigilan hanggat nabubuhay ka. Kahit na ayaw mo na, wala ka nang magagawa. Ayoko na. Nagsisisi na ako sa pinaggagawa ko. Alam ko ngayon, nagwawala na yun sa galit dahil hindi pa ulit kami nagkakausap at nagkikita. Ayoko makasama ng matagal ang ganong klase ng lalaki. Paano kung maging mag-asawa kami, tapos ganon siya kabaliw? Baka pag nagkaroon kami ng anak, patayin niya dahil magseselo siya sa binibigay kong atensyon. Tulungan mo kong humanap ng magaling na albularyo, please. Pinapatanong ko na yan kay mama dahil baka meron doon sa probinsya. Marami naman siyang kakilala. Maghintay na lang tayo. Sa ngayon, tiis mo na lang muna. Magpanggap ka at mag-iingat ka. Hindi na makapag-isip pa ng maayos ang dalaga. Hindi niya alam ang dapat na gawin. Mabilis na umandar ang oras. Ayaw man niyang umuwi, kailangan niyang gawin. Sa gate pa lang, tanaw na niya ang kanyang nobyo na nakatingin ng masama sa kanya. Kinakabahan siya pero kailangan niyang magpanggap na masaya. Hello, mahal kong boyfriend. Miss na kita. Alam mo bang pagod ako ngayon? Pakis nga ako. Ang pogi naman yan, oh. Kaya love na love ko yan eh. Bakit ngayon ka lang nagparamdam sa akin? Hindi kita matawagan. At anong oras ka umalis sa bahay nyo? Nawawala yung phone ko. Nahulog yata sa jeep. Tapos kailangan ko maaga sa school kasi may inaayos akong project. Sorry, hindi na kita nasabihan. Ililibre na lang kita ng ice cream. Nagsasabi ka ba ng totoo? Oo naman. Ako pa ba magsisinungaling sa'yo? Hindi ko yun gagawin kahit na kailan. Mahal na mahal kaya kita. Guraduhin mo lang na hindi ka nagsisinungaling sa akin. Dahil sa oras na malaman kung may tinatago ka sa akin, baka hindi ko alam ang magawa ko sa'yo. Huwag ko lang din malalaman na may lalaki ka. Alam mong kaya kong pumatay, huwag ka lang mapunta sa iba. Kung lalayo ka sa akin, dalawa lang ang pagpipilian. Ang mapatay ako o ang mapatay kita. Dahil mas gugustuhin ko pang tabihan ng bangkay mo kesa makuha at mawala ka sa piling ko.
Takot na lang ang tanging nararamdaman ng dalaga, pero pilit niya itong itinatago. Pinapakita niya sa binata na mahal niya ito. May pagbabanta na sa kanyang buhay. Ang ibig lang sabihin nito ay isang pagkakamali lang. Maaaring mamatay siya sa kamay mismo ng lalaking mahal niya. Ilang araw pa ang lumipas. Kahit na nasasakal na ang dalaga, nagpapanggap pa rin siyang masaya sa piling ng nobyo. Wala pa rin silang nakukuhang balita sa kung sino ba ang makakatulong sa kanya. May isa raw magaling na albularyo doon sa amin. Ang kaso lang, kamamatay lang nung nakaraang buwan. Yung iba naman nakakilala ni nanay, hindi raw kaya yung ganyang kaso sa'yo. Nainis nga ako kay nanay, nagtalo pa kami. Dahil bakit ginawa niya ang utos mo? Hindi naman kasalanan ni tita, kasi ako ang nagpumilit. Ginamitan ko siya ng pera dahil alam kong nangangailangan kayo. Kung hindi ko sana pinilit ang sarili ko, hindi naman ako aabot sa ganito eh. Gusto ko lang naman na magustuhan niya ako. Kaso, sobrang lala naman pala niya magmahal. Kahit na, siya pa rin naman ang may hawak ng desisyon. Hay, huwag na tayo magsisehan. Hindi naman din makatulong sa atin. Kailangan natin mag-isip ng paraan. Malapit na ang bakasyon. Aasahan no na palagi kami magkasama. Kahit sa pamilya ko, nagsiselos na siya eh. Pati ako nababaliw na. What if mag-ask ka kina teta na magbakasyon kayo sa malayo? Wait, diba gusto ka nila magpunta sa Australia dahil andun yung ibang kamag-anak nyo? Umalis ka na lang ng bansa. Makakabuti ba yun? Ang alam ko, magkarugtong ang kaluluwa nyo dahil sa ritual. Ang ibig sabihin, pwedeng soulmates na kayo, hindi na makakapag-asawa pa, o kaya hindi ka na magmahal. Kahit parang hahanapin mo pa rin siya at siya lang ang mahal mo. Pero mas safe naman yun, dahil hindi naman siguro siya makakapunta sa Australia, no? Tama ka nga, mukhang yun na lang ang paraan para mabuhay pa ako. Kinausap ng dalaga ang mga magulang niya dahil biglaan ang desisyon niya. Nakapansin sila na para bang may maling nangyayari. Ilang beses na tinanong ng mga magulang niya ang dalaga at doon na rin inamin ni Pearl ang nagawa niya. Nagmakaawa siya sa mga magulang niya na ilayo siya kay Joseph dahil natatakot na siya. Gumawa naman ng paraan ang tatay niya. Humingi sila ng tulong sa mga pulis at kumuha sila ng magbabantay kay Pearl para mapanatili ang kaligtasan nito habang inaasikaso nila ang pag-alis niya ng bansa. Lumabas ka dyan, Pearl! Harapin mo ako! Lumayas ka na! Ayoko na nga sa'yo! Gusto ko na makipaghiwalay sa'yo! Baliw ka! Di mo ako pwedeng iwan. Magsasama tayo habang buhay. Dito ka lang sa tabi ko. Ano ba? Bitiwan niyo ako! Ibigay niyo sa akin ang mahal ko. Hindi ako papayag na hindi ko siya makukuha. Tandaan niyo, lahat kayo na pumipigil sa akin makuha siya. Lahat kayo papatayin ko! May mga pulis na dumakip kay Joseph dahil na rin sa pagbabanta niya sa buhay ng pamilya ni Pearl. Nang malaman ng dalaga na nakakulong na ang nobyo, doon lang siya nakahinga ng maluwag. Dahil pakiramdam niya, kahit na paano ay magiging malaya siya. Hindi lumalabas ng bahay si Pearl, kaya ang kaibigan na lang niya ang nagpupunta sa kanila. Ang lungkot mo naman. Dapat masaya ka dahil nakakulong na siya. Sana nga matapos na kaagad ang pag-aasikaso ng papel mo bago pa makalaya ang lalaki na yon. Nakukonsensya kasi ako eh. Ewan ko, miss ko na siya. Basta magulo. Siguro tong nararamdaman ko dahil na rin sa gayuma, no? Ang weird pala ng ganito, kaso wala naman akong magawa. Isa pa sa inaalala ko, paano ka? Mamaya ikaw naman ang bawian niya. Babalik na kami sa probinsya. Inaayos ko na lang yung mga papel namin para doon na kami magpatuloy ng pag-aaral. Nadamay patuloy kayo dahil sa kagagahan ko. Hindi naman niya kami mahanap, no? Dahil ang punteriya niya talaga ay ikaw. Huwag ka mag-alala sa amin. Mas mag-alala ka sa kalagayan mo.
Hindi natin alam kung hanggang kailan ka maaring maging ligtas dahil baka biglang isang araw makuha ka niya at hindi ka na makawala. Nababalot ng takot si Pearl pero kailangan niyang magpakatatag. Ilang araw ang lumipas, wala siyang naging balita sa kanyang nobyo. Pero nakatanggap siya ng balita na sa susunod na araw ay aalis na sila papunta sa Australia. Mauuna silang aalis ng kanyang ina dahil aasikasuhin pa ng kanyang ama ang pagbebenta sa bahay nila at ang pagpapatahimik kay Joseph. Habang nakapark ang sasakyan nila, mag-isa lang na nasa loob ang dalaga. Nakatanaw siya sa labas nang makita niya ang isang lalaki na nahihirapang magtulak ng kariton. Hindi niya matiis ang awa kaya lumabas siya kahit nawala ang mga magulang niya. Nang matulungan niya ang lalaki, nagpasalamat ito sa kanya. Nang pabalik na siya sa sasakyan, naabutan niya si Joseph na palapit sa kanya. Hindi na niya nagawang makasigaw ng malakas nang humampas ang ulo niya sa pader at nawala ng malay. Nagising na lang siya na nasa loob siya ng isang tagpi-tagping bahay. Parang awa mo na. Tigilan mo na ako. Pakawalan mo na ako. Ayoko na. Bakit kita pakakawalan? Para ba makuha ka ng iba sa akin? Para maging mas masaya ka kasama ng lalaki na kausap mo kanina? Siguro kaya ka nakikipag-iwalay sa akin dahil may relasyon na kayong dalawa. Gusto mo bang gilitan ko siya ng leeg sa harapan mo mismo? Hindi ko siya kilala. Tinulungan ko lang siya. Wala siyang kinalaman sa ating dalawa. Please, ayoko na. Makakahanap ka pa naman ng ibang babae na mas higit sa akin. Hindi ako ang para sa'yo. Ginayuma lang kita. Manahimik ka! Wala kang karapatan na sabihin sa akin kung sino ang para sa akin. Dahil ikaw lang yun. Tayo lang ang dapat magsama. Kahit pa sa impyerno. Hindi ako papayag na may makikinabang sa'yo pagtapos ko. Akin ka lang, Pearl. Akin lang. Hindi ba ito naman ang gusto mo? Ang mahalin at kabaliwan kita? Ngayon, mahal na mahal na mahal na mahal na kita. At baliw na baliw na baliw na baliw na ako sa'yo. Ano pa bang hahanapin mo, ha? Ito na yung pangarap mo. Demonyo ka! Tulong! Tulungan niyo ako! Bitiwan mo ako! Ano ba? Nasasaktan ako! Kahit magsisigaw ka, walang tutulong sa'yo. Tayong dalawa lang ang nandito. Masaya yun, di ba? Ikaw at ako, magkasamang malayo sa mga taong gusto tayong paghiwalayin. Ang saya nito. Hindi ikaw ang lalaking minahal ko! Ako ang lalaking minahal mo. Ito ang totoong ako. Kaya huwag ka nang magmatapang pa. Dahil hindi ka na makakawala sa mga kamay ko. Magsasama tayo habang buhay. Ginayuma nga lang kita. Hindi mo ako mahal. Magising ka sa katotohanan, please. Para pakawalan mo na ako. Kasi ayoko na. Gumagawa ka na naman ng paraan para lang mapunta ka sa lalaki mo. Walang iya ka! Parang awa mo na. Tigilan mo na ang pagsampal sa akin. Nasasaktan ako. Maawa ka na. Para magtigil ka sa kaibangan mo sa ibang lalaki. Wala akong ibang lalaki. Ang gusto ko lang, mamuhay ng normal. Hirap na akong pakisamahan ka. Yan din ang sinabi sa akin ng dati kong asawa. Sinabi niya na kailangan niya lang ng oras para sa sarili niya. Pero nakita ko siyang hawak na ng ibang lalaki. At hindi na ako papayag na maulit pa yon. Kaya hindi kita pakakawalan. Akin ka lang. Hindi mo nga ako mahal. Kung hindi kita mahal, hindi ako mababaliw ng ganito. Sa'yo ko lang to naramdaman. Tuwing hindi kita nakikita, ang daming boses ang bumubulong sa akin. Kapag nakikita kitang tumatawa habang kausap ang ibang tao, gusto ko silang patayin. Dahil dapat sa akin ka lang masaya.
Ako lang dapat ang nagpapatawa sa'yo, hindi sila. Kaya nga namatay yung isang lalaki. Alam mo ba kung paano sumirit ang dugo niya sa leeg? Sobrang sarap makita nun. Ganun ang gusto kong gawin sa lahat ng mga taong pumipigil na magsama tayo. Gusto mo bang gawin ko yun sa kanila? Gusto mo bang unahin ko yung madaldal mong kaibigan? Please! Please, wag! Maawa ka na! Huwag mong gagawin yan! Mag-usap na lang tayo, please! Hindi ka na ba aalis sa tabi ko? Hindi na. Hindi ako aalis kahit na anong mangyari. Tayong dalawa. Mamumuhay tayong mahal na mahal ang isa't isa. Sige na. Pakawalan mo na ako. Ang sakit na ng kamay ko sa pagkakatali mo. Nagpapakita ng pagmamahal sa mga mata niya si Pearl para lang pakawalan siya ng binata. Kahit na paano ay nagpapanggap siya dahil may hawak na kutsilyo si Joseph. Hindi niya alam ang mga bagay na tumatakbo sa isip nito. Maaaring bigla na lang siyang saksakin at patayin dahil nga wala na ito sa katinuan. Ang alam niya lang, baliw na baliw ang nobyo sa kanya. Pinakawalan naman siya nito at agad niyang niyakap ng mahigpit. Bumuhos din ang luha niya dahil sa takot na nararamdaman. Naghihintay siya na may sasalba sa kanya at babawiin siya mula sa lalaking ito. Hindi mo ko iiwan, ha? Hindi ka sasama sa ibang lalaki? Kasi mas lalo akong mababaliw. Pangako, hindi ko yun gagawin kahit na anong mangyari. Alam mo naman na mahal kita, di ba? Mabuti naman na tauhan ka rin. Akala ko, pagpipilitan mong hindi kita mahal eh. Kasi kung hindi kita mahal, hindi ako magiging ganito. Ang mga taong mahal ko lang ang ayokong mawala sa buhay ko. Kasi mababaliw ako lalo. Tapos ikaw pang mawawala sa akin? Hindi ko kakayanin yun. Hindi ako mawawala, promise. Hinawakan ng dalaga ang pisngi ng nobyo para halikan ito. Ngunit kumuha lang siya ng tiyempo para ihampas ang ulo nito sa kanto ng kahoy na papag. Nang magawa niya yon, agad siyang tumayo para sana tumakbo pero nahawakan ng binata ang paa niya kaya bumagsak siya sa sahig. Sa lakas ng lagapak niya sa sahig, agad siyang nanghina. Kahit napilitin niyang gumapang, hinila siya pabalik ni Joseph. Nababalot ng itim ang buong pagkatao ng binata, habang matalim siyang nakatingin kay Pearl. May dugong lumalabas sa sugat niya sa noo, pero baliwala ito sa kanya. Talagang sinasagad mo ang pasensya ko? Ano bang akala mo? Matatakasan mo ko? Sinasabi ko sa'yo, makakawala ka lang sa akin kapag namatay ka na! Bitawan mo ko, hindi ako makahinga. Pakawalan mo na kasi ako. Ilang ulit ko bang sasabihin na hindi ko yun gagawin? Papatayin na lang kita para maging malaya ka! Mas lalong hinigpitan ni Joseph ang pagkakasakal niya sa dalaga. Dahil sa laki ng katawan niya, hamak na mas malakas siya. Napapapikit si Pearl habang hinahampas niya ang nobyo. Kahit na anong pagpupumiglas niya, hindi siya makawala. Unti-unting nauubos ang hangin niya hanggang sa tuluyan siyang bumigay at binawian ng buhay. Kahit na hindi na humihinga ang dalaga, hindi pa rin siya binibitawan ni Joseph. Gigil na gigil pa rin ito. Hanggang sa may kung anong hangin na dumaan na siyang nagbalik sa katinoan ni Joseph. Gulat na gulat siya sa nangyayari. Napabitaw siya sa dalaga at napaatras. Anong ginawa ko? Ano nangyayari? Doon lang dumating ang mga pulis
kasama ang ama at kaibigan ng dalaga. Ngunit huli na ang lahat dahil ang walang buhay na si Pearl na lang ang naabutan nila at ang isang binata na hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Tila ba wala siyang maalala sa ginawa niya. Agad na nakulong si Joseph sa ginawa niya. Bago siya ipasok sa selda ay binugbog muna siya ng ama ng dalaga. Nais na siyang ipapatay ngunit hindi yun naganap. Ilang beses niyang iniisip kung ano ang ginawa niya. Para bang sinaniban siya ng demonyo para patayin niya ang dalaga. Naririnig niya rin ang sinasabi na nobya niya yon, pero alam niya sa kanyang sarili na hindi niya mahal ang babae na yon. Ang daming gumugulo sa utak ni Joseph at hindi yun masagot dahil hindi niya alam kung kanino siya magtatanong. Sa paglipas ng mga araw, nililitis ang kasalanang nagawa niya. Sa isang pagkakataon, binisita siya ng kaibigan ni Pearl. Hindi ko alam ang ginawa ko. Wala akong kasalanan. Dahil alam kong hindi ako ang pumatay sa kanya. Kung pinalaya mo na lang sana siya, buhay pa sana siya ngayon. Bakit ba sa akin kayo nagagalit? Wala akong alam. Ilang beses ko pa bang sasabihin sa inyo na hindi ko naman siya kilala? Dahil nawala na ang bisa ng ritual. Hindi ko lang talaga matanggap na wala na ang kaibigan ko. Hindi ko man lang siya nagawang iligtas sa mga kamay mo. Sobrang hirap nito. Ano bang nangyari sa akin? Bakit kahit isipin ko na naging nobya ko siya, hindi ko maramdaman na minahal ko siya? Hindi ko alam kung kailan ko siya sinimulang mahalin para mabaliw ako ng ganun. Hindi mo yun maiintindihan. Binisita lang kita dahil gusto kong kumpirmahin kung nawala na nga ba ang gayuma. At mukhang tama nga. Hindi ko na alam kung ano pang pwede kong sabihin sa harapan mo. Dahil sa tuwing nakikita ko ang mukha mo, naaalala ko lang ang mapait na sinapit ng best friend ko. Marami pang katanungan ng binata, ngunit hindi na yon sinagot pa ni Priscilla. Hindi niya alam kung sino ba ang dapat nasisihin. Ang binata ba, si Pearl o ang kadilimang sumakop sa kanila dahil sa ritual? Natuloy ang kaso kay Joseph dahil may iba pang mga krimen na ginawa niya ang naungkat. Naging laman ng balita sa kanilang lugar ang nangyari kay Pearl. Naging isang misteryo ang kwento ng buhay niya. Simula rin noon ay tumigil na ang ina ni Priscilla na tumanggap ng mga ritual para sa gayuma. Dahil kahit na lumipas na ang panahon, bit-bit pa rin nila ang konsensya. Nagpatuloy ang buhay ni Priscilla. Ni minsan ay hindi nawala sa kanyang isipan ng kaibigan. Marami pa saan ang pangarap na maaaring maabot si Pearl, ngunit ang buhay niya ay natapos lang sa kamay ng lalaking pinangarap niyang makuha. Ang pagmamahal na pinilit niyang makamit ay siya palang klase ng pagmamahal na magdadala sa kanya sa isang madilim na yugto ng kanyang buhay. Marami pa sana siyang aral na matututunan, ngunit huli na ang lahat. Ipinagdarasal na lang palagi ni Priscilla ang kaluluwa ng kanyang kaibigan na maging payapa na ito. Ang paggamit ng gayuma kailanman hindi nakakabuti sa sinuman. Walang pilit na pag-ibig ang nagiging tunay, lalo na kung ang taong hinahangad mong magbibigay sa'yo ng wagas na pag-ibig ay taong hindi mo rin naman lubusang kilala. Dahil bawat tao may madilim na kwento. Bawat nabubuhay sa mundo ay may sikreto. Sa halip na gayuma ang maging takbuhan, mas magiging mainam pang kilalanin ng lubusan ang isang tao upang hindi mauwi sa lagim ang kwentong dapat ay puno lang ng pag-ibig. Laging tatandaan na nakamamatay ang pag-ibig na sa dilim lamang hiniling. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Hi kina Maymay Paul, Purita Cabilis, Mergy Jade Aroza, Emmy Cabalquinto, Edeline Mina,
Shaina Laika Dalumpines, Jane Servitilio, Jenny Bel Esposo, Cool Yet Fun, Josephine De Peñosa, Merlinda Balidoy, Widelin Moring, Willane Elicano, Melin Pinados at sa partner niya na si GC Gomez, Pinados and Malaya Family, kay Reren Umbahin, Jayril Culinevat, Apple ng GMA Cavite, Lailani Barcenilla, Jinky Calixtro, Bads Esteban, Rebecca Katipay, Wayne Cariaga, Grace Doris Riano, Joanne Pahe, Nancy, Joseph Alan Ramirez, Lady Lynn, Laiden Pausta, Janice Naldoza, Maria Lee Nakagawa, sa Edgy's Early Eats at Joji Dihayko, Rose Barden, Alma Naong at sa Flores Family, Miracle of Love, kay Rosalina Bugayong, Richard Cayon, Jaja Barakiel, Neri Domingo, kay Supladang Pasaway at sa kagrupo sa Di Sasarap ang Adobo kung walang toyo, Gami Ramos at sa asawa niyang si Yamgan, Nini Cupido, Mean Francisco at sa asawa niyang si Joey Valdez, Kimpoy Feliciano, Ruth Ann Migano, Jennifer Makasinag, Lourdes Ali, Tropang Secrets Always Pen Shop na sina Ored at Arlene, Rosalia, Techi, Richel Galvez, Ana, Elizabeth at Teresa, kay Evie Bognot, Joy Mary ng Camarines Norte, Helga Paula Ranas at Loresto Family, Giona Condua, ZL, Ami Yong, Jessica Ristigian, Jessica Ristigian ng Arizona, USA, sa Skulptura Garments ng Naik Cavite, Neng Francisco at sa kanyang asawa na si Jeremy Saranillo, Gerlin Picache, Ara Lucas, Mrs. Diesta ng Botolan, Zambales, Roslyn Mangilin, Caroline So, Mary Ann Tamashiro, Timotina Palad, Beth Mercado, Nancy Mendoza, Saily Batula, Gina Noble, Ann Vindex at kay Josefina Fuelias. Ako ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa pakikinig, mga apo.